Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may mga tao na dahil sa sobra nating pagmamahal ay nagagawa nating magparaya para lamang hindi siya masaktan. Mas katanggap-tanggap para sa atin na tayo na lamang ang maiwan at masaktan kesa sila pa. Pero lahat ng sakripisyo at pagbibigay ay palaging may limitations. Lahat tayo ay marunong makaramdam ng pagod lalo na kapag nauubos na tayo. Kaya dapat alam natin kung kailan tayo dapat na sumuko at bumitaw. Lalo na kapag hindi na tayo napapahalagahan ng tama. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga subscribers nitong YouTube channel po ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Charlie, 25 years old at taga Olonga po. Siguro natural sa mga lalaki na hindi masyadong expressive sa feelings. At lumaki ako ng ganon Papa Dudut. Noon pa man ay hindi ko na ma-express ang tunay kong nararamdaman, masaya man, malungkot o galit. At lalong lalo na kapag in love. Dahil doon kaya siguro ako hirap na magka-love life. First girlfriend ko ang ka-live-in partner ko noon na si Gail. Pero hindi siya ang unang babaeng sinubukan kong ligawan. May mga nakaka-MU na rin ako noon pero hindi natutuloy sa committed relationship. Kasi aaminin ko na duwag ako noon sa pakikipagrelasyon. Natatakot kasi ako na mapagsawaan. Ewan ko rin ba kung bakit naalala ko tuloy si Lenny. Ang isa sa mga sinuyo ko pero hindi ko naging girlfriend. Alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga si Lenny pero hindi ko na naituloy ang panunuyo sa kanya sa panliligaw dahil hindi pa rin ako sigurado sa sarili ko at sa nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na nga siya ng boyfriend at doon na ako nag-decide na kalimutan siya. Nang makagraduate kami ay nakilala ko naman si Gail. Naging kaibigan hanggang sa may mangyari sa aming dalawa nang minsan na magkainuman kami. Nagbunga ang pangyayari na yon Papa Dudut at doon nga ay nag-decide ako na panagutan yon. Kaya nagsama na kami sa iisang bahay bilang magkasintahan. Mabait naman na partner si Gail at ramdam ko na mahal niya ako. Pero kahit kailan ay hindi ko nasuklian ang pagmamahal niyang yon. Hay, sarap ng ganito lang Eddie. Tamang chill lang, walang iniisip na mga problema sa buhay. Ang sabi ko noon sa kasama at kaibigan ko na si Eddie. Nasa isang resto bar kami at nagchichill lang. Dati ko siyang kaklase noong college at alam niya lahat ng kwento sa buhay ko. Oo Paps, mag-uumpisa pa lang ang gabi natin pero parang ang lalim na ng hugot mo dyan. Nanibago tuloy ako kasi hindi ka naman ganyan noong nasa college pa tayo. Natatawang sabi pa ni Eddie. Bakit Paps? Paano ba ako noong college tayo? Tanong ko. Masayahin lang ganun. Chill ka lang pero hindi ka naman pabayarin sa pag-aaral mo. Yung ganun ba? Basta alam ko masaya ka lang palagi. And speaking of masaya, naalala mo ba nung college tayo? Yung nahulog si JP sa may puno tapos imbis na mag-alala si ma'am sa kanya, pinagalitan pa siya. Tanong ni Eddie. Ay oo tapos muntik pa siyang masuspend. Buti na lang napakiusapan niya si ma'am. Natatawang sagot ko nang maalala ko ang ikinuwento niya. Iba talaga yon Paps. Buti na lang at hindi tayo sumunod sa kanya doon sa may puno. Kundi pati tayo nasaktan na nga, napagalitan pa. Dagdag pa ni Eddie. Parang hindi mo naman yung kilala si JP. Adventurous masyado pero lagi namang epic fail. Di wala ring kwenta, sagot ko naman. Ay oo, kahit sa babae wala talaga siyang diskarte. Wika pa niya. Grabe ka naman Eddie, sa kaibigan natin. Kahit na ganoon yun, kaibigan pa rin natin yun. Sino-sino bang mga babae ang diniskartehan no na kilala natin? Napaisip na ako noon sa mga sinabi ni Eddie. Naalala mo si Rose? Yung
education student na medyo masungit sa una pero kalog naman pala? Tanong niya. Oo. Yun yung maganda hindi ba? Tanong ko. Ayan ha, porket maganda, natandaan ka agad. Natatawang pangaasar pa niya. Sira ka talaga, Paps. Pero siya yun hindi ba? Naalala ko kasi kahit na anong kulit ni JP noon, mahina naman siya sa diskarte pagdating sa mga babae kaya nababasa din kaagad ang wika ko. Ay wow, nagsalitang malakas at magaling pagdating sa mga babae. Pangaasar pa niya. Grabe Paps ha. Hanggang ngayon masakit ka pa rin magsalita. Akala ko ba si JP lang ang pinag-uusapan natin? Natatawa ang tugong ko noon. Joke lang. Alam mo naman ako mapagbiro. Pero mabalik tayo kay JP. Hindi ba diniskartehan niya rin si Lenny dati? Pagpapaalala ni Eddie. Talaga ba? Hindi ko ata alam yan sagot ko. Hindi mo alam? Kaya nga hindi kanya masyadong pinapansin noon ang mga ilang buwan kasi hindi ba gusto mo rin yun si Lenny? Naunahan mo lang siya sa diskarte? Tanong pa ni Eddie. Oo pero hindi ko na lang din tinuloy Medyo nahihiyang pag-amin ko. Wala duwag ka pangaasar ulit ni Eddie. Grabe ka talaga sa akin kanina ka pa ha? Natatawa ang sabi ko sa kanya. Sabay kaming napatawa dahil sa pangaasar pa ni Eddie. Ang sarap pala talagang balikan ang nakaraan. Yung nakaraan na wala kaming ibang iniisip kung hindi ang pag-aaral at kalokohan lang. Walang mabigat na problema sa buhay at sa trabaho kagaya ngayon. Pero alam mo, napansin ko, parang hindi okay si Lenny ngayon. Yung mga sinishare niya kasing post sa Facebook nung nakaraan saka yung mga fine-favorite niya sa Twitter parang ang lulungkot. Parang tungkol sa pagiging single. Mukhang break na sila nung boyfriend niyang si Eddie. 5 years pa naman sila noon. Pagkukwento ko. Hoy Charlie, ikaw ha, kilala kita. Alam ko yung iniisip mo, naku, sinasabi ko sa'yo. Kung ano man yung pinaplano mo, tumigil ka na. May asawa't anak ka na. Doon ka mag-focus sa inaanak ko. Pagpapaalala niya sa akin. Ninong kasi siya ng anak naming si Gail. Ha? Sinasabi ko lang naman sa'yo kasi nagwo-worry ako sa kanya. Kaibigan pa rin naman natin siya, hindi ba? Depense ko naman kaagad sa kanya. Close kasi kami ni Lenny at Eddie. Kami ang madalas na magkakasama noon. Hindi. So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Na po pwede mong sabihin sa akin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine. Kahit si Celine na kasama ko sa lahat na alam ang lahat, hindi pinakalaman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine. So stop comparing me to her. Tama! Hindi nga ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Andito siya. Dahil nandito siya. Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo?